Naisip mo na ba kung paano mababago ng isang maliit na bagay tulad ng singsing ang kapalaran ng isang buong angkan? May nagsasabi na ito ay nagdadala ng mga pagpapala. Ang iba ay nanunumpa ito ang pintuan sa impyerno. Pero maniwala ka man o hindi, ako si Khalil. At ako ang huling natitira sa kwentong ito. Isang kalahating moderno, kalahating ligaw na nayon. Isang batang lalaki ang nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy, matamang nakatitig sa isang matandang babae na bumubulong ng panalangin sa isang bagay na inilagay sa pagitan ng bilog ng asin at dahon ng hitso. Ito ay isang itim na singsing na may malabong lilangkinang na parang humihinga ng mahina sa ilalim ng liwanag ng kandila. Khalil ay nagsabi, "Ang singsing na iyon ay dating pag-aari ng aking lola, isang taong kinatatakutan ng buong nayon. Ngunit walang nangahas na lumapit kapag sumapit ang gabi. Gabi-gabi sa ganap na 7:07, isinasara niya ang lahat ng bintana, nagsusunog ng insenso, at bumubulong sa kakaibang wika na hindi ko pa naririnig sa alinmang libro. Akala ko isa lang itong lumang ritual hanggang sa gabing iyon nang magsimulang maglaho ang lahat. Isang gabi ng malakas na ulan. Kulog. Isang maitim na figura na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa bintana ni Khalil. Walang katok. Walang salita. Ngunit naririnig ni Khalil ang boses umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ibalik mo ang singsing bago maging huli ang lahat. Sa oras na yon, hindi ko alam na ako ay binabantayan. Na ang singsing ay hindi lamang isang alaala, ngunit ang selyo ng isang kapangyarihan na natutulog sa daan-daang taon. At ako, isang ordinaryong anak, ay malapit ng maging tagapagmana ng isang digmaang hindi pa natatapos. Kung handa ka na pagkatapos ay huwag alisin ang iyong mga mata sa screen. Dahil sa susunod, sasabihin ko sa iyo tungkol sa singsing ng aking lola, tungkol sa mga demonyo sa anyo ng tao, at tungkol sa presyo ng kasakiman. Ang pangalan ko ay Khalil at kung mayroon man akong natutunan mula sa aking pagkabata ito ay ang mga pinakanakakatakot na bagay hindi kailanman makikita sa sikat ng araw. Nagtatago sila sa mga pinakapamilyar na bagay. Isang lumang kusina, isang matandang babae na bumubulong sa kandila, o isang kahon na gawa sa kahoy na walang nangahas na buksan. Sa lumang stilt house, si Khalil, mga 17 taong gulang, ay naghuhugas ng pinggan. Si Tia Ada, isang babaeng nasa edad 40, seryoso ngunit maamo, ay nagpapatuyo ng mga dahon ng hitso sa bakuran. Malamlamang ilaw. Nagsisimula ang pag-uusap ng dalawa. Tiyagie, Khalil, huwag mong halukayin ang kahoy na dibdib ng maliit na lola. Iyan ay para itago ng mga patay.
Khalil tumawa ng mahina. Walang multo, tiya. Naglilinis lang ako. Nang gabi niyon, lihim na binuksan ni Khalil ang lumang dibdib. Sa loob ay isang itim na singsing na may kulay ube na ningning na nakahiga sa gitna ng kalahating sinunog na mga scroll ng mga Chinese character at mga straw na manika na ibinato sa lahat ng dako ng mga karayom. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang singsing, namatay ang mga ilaw. Isang kakaibang boses ang bumulong sa kanyang ulo. Whisper, paputol-putol sa sinaunang Tagalog. Hindi pa huli. Kunin mo ako. Buksan mo ang daan. Khalil ay nagsabi, akala ko imagination ko lang. Pero simula noon, nagbago ang lahat. Gabi-gabi, may naririnig akong yabag sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga kuko na bahagyang nagkakamot sa dingding na gawa sa kahoy. At ang aking lola na namatay noong ako ay 7, ay nagsimulang lumitaw sa aking mga panaginip na ang kanyang mga mata ay dumudugo. Nagising si Khalil sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa sa pawis. Sa kanyang kamay, tahimik na nakahiga ang singsing, ngunit ang pulso sa kanyang pulso ay pumipintig na parang may buhay sa loob. Kinabukasan, may lumabas na kakaibang babae sa gate ng bahay. Itim na damit, maputlang mukha, malalim ang mga mata na wala silang mga pupil. Hindi siya kumatok, nakatayo lang siya doon na nakatingin. Ikaw si Khalil, tama? Ang singsing ay hindi sa'yo. Ito ay isang selyo. At kung pananatilihin mo ito ng masyadong mahaba, mamamatay ka. O mas malala. Pumunta si Tia Ada para itaboy siya. Ngunit ang babae ay hindi nag-iwan ng anumang bakas ng paa sa putikan. Sa kanyang pag-alis, nag-iwan lamang siya ng isang huling pangungusap. Babae, Echoing. Pinili ka ng singsing. Pero kung hindi mo ibabalik ito, ang kininito. Kwarto na Khalil. Napahawak si Khalil sa kanyang ulo, mas malinaw na naririnig ang mga bulong gabi-gabi. Kumislap ang ilaw sa kwarto. Sa tuwing hinuhubad niya ang singsing ay may mga pasa sa kanyang dibdib. Sa tuwing ibinabalik niya ito, nawala ang sakit. Nagsimula akong maunawaan hindi na ito pamahiin. Ito ay isang kontrata. Isang kapangyarihan ang nakalock at ako, sa gusto ko man o hindi, binuksan ko ang pinto dito. Si Khalil ay nag-iisa sa kabubatan ng kawayan sa likod ng kanyang bahay. Nakarinig siya ng oyay na nagmumula sa lupa.
Isang lantang kamay ang humawak sa kanyang binti mula sa ilalim ng lupa, ngunit nang bunutin niya ito, ang natitira na lang sa kanyang balat ay isang pag-ikot na tumugma sa pattern sa singsing. Khalil sabi, "Iyon ang gabing alam kong hindi na ako normal na tao." At ang singsing na iyon ay nagbukas ng isang bagay na dapat ay ilibing na magpakailanman. Noong nanalo ako sa loto, hindi ako natuwa. Natakot ako. Dahil sa aking isipan isang boses ang bumulong, "Ngayon ay pag-aari mo na ako." Umalis na yun sina Khalil at Jaada. Bumili ng modernong bahay sa labas ng lungsod, puting peder, chandelier, electronic gate. Isang pangarap na buhay kahit sa una. Kaya masaya, niyakap si Khalil. Ngayon ay maaari kang pumunta sa pinakamahusay na unibersidad at ako hindi na ako muling magugutom. Iyan ay pagbabago, magsimula din ay pagtanggi. Mula nang magkaroon ng pera, nagsimulang magbago si Jaada. Magdamit ng marangya, manigarilyo, magsusugal buong gabi. Mood swings, sinisigawan si Khalil. Sa sandaling nabasag niya ang salamin, bumubulong. Jelly, nanginginig. Sa salamin may nakatingin sa akin. Hindi ako kundi isang itim na kopya. Nagsimula kay Khalil ay halasi. Sa kanyang bagong kwarto, nakita ni Khalil ang kanyang refleksyon na suot ang singsing ngunit hindi nakangiti ang mukha sa salamin. Tumitig ito. Itim at walang laman ang mga mata nito. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng mga mata nito. Hindi na ako nananaginip. Ang mga bagay na nakikita ko ay totoo. Nakatayo sila sa paanan ng aking kama. Bumubulong sila. Natanggap mo na ang regalo, ngayon kailangan mong bayaran ang presyo. Pagpapakilala ng karakter Aneda Jeneline. Aksidenteng nakilala ni Khalil si Jeneline sa isang antigong bookstore kung saan nagsasaliksik siya ng mga libro tungkol sa mga selyadong bagay at mangkukulam. Isa siyang medical student, interning malapit sa lugar kung saan siya nakatira. Siya ay may mahabang buhok, determinadong mga mata, at magiliw na ngiti. Jeneline umingiti ng mahina. Naghahanap ka ba ng magic book? O naghahanap ka ng dahilan para makausap ako? Hindi niya alam na ang ngiti niya lang ang nakapagpigil sa akin mula sa kailaliman sa sandaling iyon. Pero at the same time hinila din siya nito papasok dito. Iyan ay peking buhay, nagsimula Benny bangungot. Sa bagong villa, ang pinto ay bubukas mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Ang ay nagpe-play ng footage ng Khalil na natutulog kahit na walang nag-set up ng kamera. Ang kakaibang hilaw na karne ay lumilitaw sa refrigerator na nakabalot sa mga tuyong dahon ng betel. Lumilitaw si Jaada na may haggard na mukha, madilim na mga mata. Nakaupo siya sa gitna ng sala, gumuguhit ng mga kakaibang simbolo sa tiled floor na may dugo ng manok. Khalil sumisigaw. Kya, anong ginagawa mo? Javi, umoy.
Bawiin nila ang singsing o tayo. Ibinunyag ang katotohanan tungkol kay singsing. Nagsimulang magkaroon ng paulit-ulit na panaginip si Khalil. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng kabubatan, napapaligiran ng mga bangkay na may mga hiwa sa kanyang dibdib. Ang tinig ng isang matandang lalaki sa panaginip ay nagsabi, "Boses ng pangarap. Ang singsing ang huling selyo. At ikaw ang host. Yan ay pagtitipon sa pagitan ng liwanag idilim." Nagsimulang makakita ng mga kakaibang bagay si Jeneline nang kasama niya si Khalil. Isang beses siya ay nagkaroon ng sleep paralysis. Nakakita ng isang babaeng nilalang na nakabaliktad ang mga mata, nakaupo sa kanyang dibdib na bumubulong. "Huwag mo siyang hawakan. May marka siya." Nagising si Jeneline sa kalagitnaan ng gabi. Nakita si Khalil na nakatayo sa gitna ng sala, nakapikit. Nakataas ang kamay, kumikinang ang singsing, nagbubuga ng hiyawan. Pinaliligiran ang mga malabong figura, nakaluhod na parang sumasamba. Jeneline umiiyak, nanginginig kay Khalil. "Khalil, tumigil ka. Makinig ka sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na ako. May nagbukas ng mata ko. At ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay ang naramdaman ko na ito ay tama." Kinabukasan, bumuhos ang sikat ng araw sa tahimik na bahay. Si Tia Ada ay nawala ng walang bakas. Umupo si Khalil sa gitna ng sala. Suot pa rin ang singsing, sa harap niya ay isang sulat kamay na tala. "Khalil, kung gusto mong mabuhay dapat alam mo kung ano ang dating nakatatak ng singsing na yon. At sino ang naghahanap nito?" Nawala siya na parang wala siyang buhay. "Jeneline," sabi ni Tia Ada, umuwi na siya. Ngunit alam ko, hindi siya pumunta ng mag-isa. Dahil noong gabing iyon, nakita ko ang dugo sa kanyang unan. Nagsimulang mag-imbestiga si Khalil. Pinuntahan niya ang mga walang tirahan na nagtitipon sa madilim na sulok ng lungsod. Kung nagkataon, nakilala niya ang isang lalaking may mahabang buhok na natatakpan ng mga sinaunang simbolo na tinawag ang kanyang sarili na Isko, isang inapo ng babaylan. Dinala niya si Khalil sa isang lihim na lugar, isang abandonadong kapilya, kung saan ang mga sinaunang salita ay inukit sa kisam at sa lupa. "Isko, ang singsing na suot mo ay hindi dapat isuot. Ito ay isang siling relic na minsan ginamit upang bitag ang kaluluwa ng sinaunang aswang, Silab. Ang may suot ay unti-unting magiging bagong host. Kung iingatan mo ito, darating ang kadiliman. At sa pagkakataong ito, hindi ito magpapakita ng awa." Lumitaas na ni Aswang Group. Isang grupo ng mga kabataan, maayos ang pananamit ng mga lalaki, nagtatawanan at nag-uusap na parang nakatataas na klase. Ngunit ang slow motion na kamera ay nagpapakita. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim, ang kanilang mga yabag ay walang tunog,
ang kanilang mga mukha kung minsan ay lumalabo na parang hindi sila totoo. Isa-isa silang lumapit kay Khalil, nag-aanyaya, ng akit, sa wakas ay nagbabanta. Isang disguised aswang, malamig. Maaari mo itong itago ng ilang araw. Ngunit pagdating ng gabi ng itim na buwan, ang iyong dugo ang magiging susi sa ating pagbabalik. Ambush, nakuha na Jenilyn. Pauwi na si Khalil nang tambangan siya. Si Jenilyn ngayon ay muling lumitaw pagkatapos ng maraming araw ng pagkawala, ay nakatali, nakakulong sa isang silid ng ritual, napapaligiran ng mga lalaking nakasuot ng pula at itim na damit. Gumuhit ng mga simbolo sa kanyang balat gamit ang maliliit na kutsilyo. Jenilyn sumisigaw. Khalil, huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi na siya si Jaada. Twist reveal, hindi ti si Jaye. Nawalan ng malay si Khalil at nagising sa harap ni Jaada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tao. Ang kanyang mga mata ay ganap na itim, ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang boses ay parang maraming boses na nagsasapawan. Tialie, pabulong parang ahas. Ako ang tagabantay ng singsing, Khalil. Sa loob ng 3 henerasyon, iningatan ko ito, ngunit nagkamali ako, hinayaan kang hawakan ito. Ngayon ikaw ang sakripisyo. At ang babaeng iyon, isang pinggalang. Torture ili pagtakas. Ginagamit ni Jaada ang dugo ni Khalil para simulan ang ritual na pagtawid, nagbubukas ng daan para makabalik si Silab sa mortal na mundo. Ngunit biglang lumitaw si Isko at ang babaylan, nagbukas ng landas ng dugo at iniligtas si Khalil. Isko sumisigaw. Dalhin mo ang libro. Naglalaman ito ng ritual ng pangbawi, ang ritual para baligtarin ang sumpa. Ngunit kailangan nito ang dugo ng host. Sa kanyang pagkawala ng malay, nakita ni Khalil ang kanyang ninuno, si Lolo Edmundo, ang huling babaylan bago natatakan ang sumpa. Lolo Edmundo nag-etyo sa kanyang panaginip. Hindi ako ang napili. Ngunit ako ang huling may sapat na lakas ng loob. Gusto mo bang itatak itong muli? Piliin ang iyong buhay o ang kaluluwa ng buong nayon. Nagising si Khalil, nakahiga sa gitna ng lumang gubat. Sa tabi niya ay ang sinaunang aklat, punit-punit, may bahid ng dugo. Nakasuot pa rin sa kamay niya ang singsing. Ngunit ngayon, ang lilang liwanag sa loob ay hindi na madilim, nagsimula itong tumibok sa kanyang tibok ng puso. Khalil ay nagsabi, nagising na ang sumpa. At ako ang tanging nakakaalam ng ritual para tapusin ito. Ito ay hindi isang tagumpay, ito ay isang trade-off. Pinili kong iligtas ang mundo at nawala ang nag-iisang taong minahal ko. Pagbabo ng singsing, pagpapaalam ay Jenilyn.
Ang ugat ng balete ay kumikinang nalila sa huling pagkakataon, habang ang singsing ay nakabaon ng malalim sa lupa. Binuhat ni Khalil ang katawan ni Jeneline. Malamig ang katawan, ngunit nakangiti pa rin ang mga labi. Inihiga niya siya sa isang korona ng mga ligaw na bulaklak, sa tabi ng mga punit na pahina mula sa aklat ng ritual. Khalil, pabulong. Tama ka, walang dapat magdadala ng sumpang ito magpakailanman. Sleep. The rest, I'll guard. Bumalik lumang na yon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Khalil sa maliit na bahay na gawa sa kahoy kung saan siya nakatira kasama si Tia Ada. Malumot ang bubong. Namuhay siyang mag-isa, nagsasaka, nagtatanim ng mga halamang gamot. Tuwing kabilugan ng buwan, malambot na kumikinang ang kanyang kaliwang mata, hindi naghihilom ang marka. Tinatawag ako ng mga taga-nayon na nakaligtas, ngunit alam kong malinaw. Ako ang inag-iingat ng apoy. Nag-aapoy pa rin ang apoy na iyon, umaapoy sa lupa, sa dugo, sa hangin sa gabi. At sa akin. Panghuling eksena, yani kakatahong bata ay naghuhay ng singsing. Makalipas ang maraming taon, isang batang lalaki na humigit kumulang 8 taong gulang, na may maliwanag na mukha, na may hawak na kahoy na patpat na naglalaro malapit sa base ng isang puno ng balete na natatakpan ng mga lumot at baging. Bigla siyang nakaramdam ng tumatawag sa kanya. Nagdilim ang kanyang mga mata. Yumuko siya at nagsimulang maghukay. Natuklap ang mga patong ng lupa na nagpapakita ng malambot na lilang liwanag. Pinulot niya ito ang singsing mula sa araw na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi purple ang liwanag kundi itim na itim. Khalil, umaalingaw-ngaw mula sa malayo, malamig at puno ng panghihinayang. Ibinaon ko ito. Binantayan ko ito. Ngunit ang kasakiman hindi natutulo. Nabigas ba na screen? Tanging ang tunog lamang ng hangin na sumisipol sa kabubatan. Pagkatapos isang malayong bulong, hindi malinaw kung ito ay isang boses ng tao o isang demonyo. Whisper. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Khalil, you ring a curse in chapter 9.